kain po tayo. Okay, nagbabalik tayo sa programa sa One-on-One at kanina sinabi ko ang magiging panahon natin ng ating Information Officer ng City of San Pedro, si Jerry Casam. Welcome sa ating programa, Jerry. Maraming salamat po, Sir Chris. Hello po, good morning po. Kamusta ang San Pedro? Ayos naman. We're very busy po ngayon dahil sa preparation for the Sampaguita Festival. Ayan, in fact, busy po hindi lang ang private, hindi lang ang public sector, hindi lang yung LGU, pati po yung mga private sectors na partner namin. Kasi this year, medyo binonggahan natin yung Sampaguita Festival than last year. Okay, pag-usapan muna natin ang ating punong lungsod. Kamusta si Mayor Art? Ano yung mga priority projects niya? Okay naman si Mayor Art. In fact, kakatapos lang po ng aming mga groundbreaking ceremonies for the infrastructure programs and projects. Currently po, ang dami po namin mga kalsada na pinapaayos. Wherein, ito po yung mga pangako niya ng pag-upo. So, ayusin yung mga kalsada ng bako-bako. Okay. And at the same time, yung ating mga pagpapaayos sa mga social services, especially sa mga hospital po natin. And lastly po, ngayon, this coming Sampaguita Festival is the launching. Ayan, medyo sasabihin ko na po, launching na ng green card namin. So, si green card is... Ano yung green card na yan? Ayan, si green card po kasi, with partnership, babanggitin ko na po kasi kapartner natin, with Maya Philippines. So, ano itong Maya Philippines? Si Paymaya po, from Paymaya. Tapos si Maya. Para siyang Gcash. Yes, okay. So from, sakto po green din po yung brand color ni Mayor Art, is ino-launch namin si Green Card, which is siya yung magiging, sabihin na pa natin cash card. Para po, kasi ang goal po ni Mayor Art is hindi na pumila yung mga senior citizen natin. So yung mga ayuda, maladaanan na doon? Yes po. And at the same time, magiging valid ID card siya sa buong city. So yung mga kababayan po natin may hirap na walang valid ID card. Kasi meron pong mga ganun cases eh. So tatanggapin po siya sa valid. So pag humingi ka pala ng tulong kay Mayor Art, ipepay-maya ko na lang sa'yo. Yes. I-green card ko na lang sa'yo. Yes. And marami po siyang features in the next few years. So ang balak po kasi is maging lahat po ng social services is iikot sa green card. Importante rin dyan yung health program. Yes. So magagamit na rin sa hospitals yes. more or less. And siguro yung mga burial assistance. Iwas ano yan eh. Iwas corruption. Yes, of course. Pag may ganyan tayo, hindi ka pwede magdami-dami account dyan eh. Diba? May dala ka ng sulat, may kapraso kang patupatunay, minsan alam mo na, dapat i-accommodate. Pero kung ganito, may identity na, merong card, ay individual, sige, papasok ka na sa account mo. Maghintay ka na ng 3 days. At saka Sir, sa Angie, meron siyang QR code kung saan mas mamomonitor po namin yung pag-release po ng mga ayuda. At the same time, let's say for example po, every Pasko kasi meron tayo mga pamaskungan doon. So mamomonitor natin kung nabigyan ba talaga yung kababayan natin or hindi. Ganun din po sa we have butika ng bayan. So makikita din po natin ano po ba yung mga gamot. Jericho, malaking tulong to sa mga senior citizens. Yes, sobra po. As in, ang nasa isip po ni Mayor Art is para po siya talaga sa senior citizens, PWDs, solo parents, yung mga sectors po natin na kailangan talaga ng tulong. Sige, bigyan mo nga kami ng view. Ilan ba ang barangay ng San Pedro? We have 27 barangays po. 27 barangays. At siyempre, kayo ang una sa Laguna. Yes. Kayo kasi ang una. Pagka boundary from Manila, pasok mo guhit lang ang pagitan eh. Yes. Guhit lang. Muntinlupa, tama ba? Yes po. Then San Pedro na. Paunlad ang bayan ng San Pedro. Paunlad ang ating lungsod. At sa maayos pamumuno ni Mayor, kita naman natin yung mga ginagawa niya dito sa ating lungsod. Partikular, ano yung mga priority project ni Mayor? Currently po ngayon, talaga ang priority ni Mayor Art is to provide social services po na mas mabilis and sabihin na po naman natin mas accessible po para sa lahat. I-highlight ko lang po yung butika ng bayan wherein yung mga kababayan po kasi natin is ipila po sila para humingi ng financial assistance sa Office of the Mayor, meron din financial assistance with CSWD.
Pero hindi po siya enough. And nakikita po natin na yung assistance na nire-request po ng mga kababayan po natin is panggamot. So yung butika ng bayan po is instead na bigyan natin sila or mahirapan pa sila bumili ng gamot sa mga butika, dahil sa butika po ng bayan, lalapit lang po sila sa office of the mayor, punta lang po sila sa butika ng bayan, makakakuha po sila na libre gamot. Meron nga po nagsabi sa akin, ano siya, hindi na po siya for the indigent. Kasi kahit po yung hindi ganoon kahirap, meron na po silang capability para bumili, pero kasi kailangan po nila ng parang pang-anchor, kumbaga hindi masyadong lahat ng fund nila mapunta sa gamot. Natutulungan din po sila nung butika ng bayan. Tsaka pagtulong sa ating mga babayan, equally. Yes. Walang mayaman, walang mahirap. Kung minsan, iko na lang kung may pera. Tama po. Saka na ako lalapit yan, meron pa naman akong pag-gasto. Diba? And meron nga po, Sir Chris, yung middle class pa nga po ang hindi nagpapa-hospital kasi feeling nila kapag nagpa-hospital sila sa public, masyadong mabagal, masyadong matagal. Kapag nagpa-hospital naman sila sa private, wala naman sila pambayad. May public hospital ba? Yes, opo. Meron po tayong Amante, Amante Hospital, and meron din po tayo sa Barangay Nara, yung ating Calit Hospital. Di ba natin ang aming district hospital sa San Pedro? Meron din po tayo sa Barangay San Antonio. Oo, yung provincial hospital. Kami nga sa Blue Card ni Governor, ang dami na rin, mga 300,000 na rin ang merong card holder ng Blue Card. Kulang na kulang pa rin. At malaking bagay para sa ating mga kababayan pagdating sa mga hospital. Imagine, sa buong Pilipinas, ang lalawigan ng Laguna, merong 9 district hospital. Imagine, lahat yun binibigyan ng pondo ng probinsya at kaya ni Mayor Art, si Governor Ramin, 50% mahigit ng pondo ng Kapitolyo ay nakalaan sa social services. Kaya yan ang nagiging sandata namin sa mga programa kasi dyan tinitingnan ng seal of good local governance, paano ka mag-handle ng pera ng pamahalaan. At nakakatuwa, sapagkat ang Laguna ay talaga namang kitang-kita niyo naman ay consistent awardee ng Seal of Good Local Governance. And on May 16, groundbreaking na po ng ating Laguna Regional Hospital. So, bubuksan po yan. Pag natapos po yan, nakapag-groundbreaking po tayo. Si Governor Ramil, nag-donate po sila ang pamahalang pangalawigan through him ng 2 hektarya na lupa. At si Congresswoman Ruth Mariana Hernandez naman ang may akta, si Gobernadora, siya may akta ng Laguna Regional Hospital. Siya naman na nagpahingi ng pondo, gumawa ng batas, naglagay ng laan ng pondo, initially 150 million para yun sa construction ng building. Kaya ang galing ng mga public servant natin, sobrang Jericho, nagtatrabaho sila. Yes. Oo. At syempre, kapag nagtatrabaho, masaya ang taong bayan. Masaya ba mga taga San Pedro? Tingin ko po, masaya naman po sila. Masaya naman po kami mga taga San Pedro. Especially po yung mga kabataan yan. Itong darating na pasukan, summer. Patapos na po yung taon, pero ilang buwan lang. May mga summer league kayo ngayon? Meron po. In fact, marami po tayong mga basketball leagues, summer leagues, basketball, volleyball, and meron po kaming bagong activity in San Pedro, which is yung dragon boat activities, water sports in Laguna Lake. Sa Laguna Lake? Yes. Meron meron din promotion for Laguna Lake? Yes, of course. Kasama po siya sa May, sa Pagita Festival, yung launching po ng ating Laguna Lake Boat Club group. Sila po yung nagpasimula ng dragon boat and kayaking sa Laguna Lake. Pero hindi po nila pinapromote ang swimming kasi medyo, syempre po alam po natin yung situation ng Laguna Lake. Pero other than that, more on the experience side with the Laguna Lake. Pero alagaan pa rin natin, may panahon pa tayo. Alagaan po natin ang ating lawa ng Laguna, ang pinakamalaking lawa sa Asia, di ba? At ngayon, eto na nga, swerte nga natin sa Laguna, palibot tayo ng tubig eh. Kaya ka tayo tinawag na Laguna. Alam niyo ba ibig sabihin ng Laguna? Lagoon, ibig sabihin body of waters, di ba? Kaya sarap manirahan sa Laguna kasi nakakapunta ako sa ibang probinsya, no? Pag kami mga meeting, kami mga PI, pupunta kami sa ibang probinsya, medyo may napuntahan ako sa lugar, ang hirap ng tubig, no? Kailangan pa sila mag-source ng tubig, maakat pa ng tubig. Samantalang tayo, magbabaon ka lang ng tubo, di ba? At may bonus pa.
Hindi lang basta hot, hindi lang cold, di ba? Di ba? Dapat, ano lang, standard lang, ba? Meron pang hot and cold sa lalawigan ng Laguna. Okay, pasalamat sa Panginoon kasi talagang biyaya niya yan. Ayan, pag-usapan natin itong ating festival. Pailan taon na ba itong Sampaguita Festival? Actually, matagal na rin po si Sampaguita Festival since the time po ni Mayor Feli Vergesa. In fact, upon our research po, nagsimula talaga siya na Manok ni San Pedro Festival. Yun po yung unang-una hanggang sa nabago po ito. Under Mayor Feli Vergesa pa rin po na naging Sampaguita Festival. Kasi nakilala nga po ang San Pedro as the Sampaguita capital of the Philippines. And dinedire-diretso na po siya from Mayor Feli, with Mayor Calix Sitakis, Mayor Baby Katakis. Nagkaroon na po tayo ng pandemya, natigil po siya for quite some time. And then last year po, binalik po namin yung Sampaguita Festival ulit under the administration of Mayor Art. Then this year po, yung another Sampaguita Festival, post-pandemic. And ito po yung last year namin is the Sampaguita Revival Sampaguita Festival. May tanong ako. Yes po. Sampaguita pinag-usapan, ito yung pambansang bulaklak ng ating bansa. Nagtatanim pa ba ng Sampaguita? Actually, meron pa po. Meron pa naman ilang mga kababayan po natin sa San Pedro na nagtatanim. Pero dahil nga po sa medyo kulang na po yung lupa po natin, konti na po sila talaga. Pero meron naman po tayo from Tarlac, from Cabuyao, meron din po ilan sa Quezon na nagtatanim ng Sampaguita. Pero lahat po ng mga butil, ng mga bulaklak na is na ibabalik or sa San Pedro din po siya binabagsak. Na kung saan, ang tawag nga po nila is ang San Pedro ang dangwa na rin ng Sampaguita. Parang kayo ang flower basket. Yes. Basta pag Sampaguita, San Pedro po siya. Kasi parang talagang pagka may napapag-usapan na may namamatay dito sa amin sa Calamba. Ay siya, punta na kayo kasi ang gusto doon, yung Sampaguita, pinapalikot sa Ataol, So siya, punta na kayo sa San Pedro at magpatuhog na kayo ng pang-Ataol. Kaya, yung mga Ataol dito sa Calamba, mga namamatay, may mga Sampaguita. Even sa graduation, yan, hindi na sa pataya. Sa graduation, yung mga sinasabi ko. Yung mga sinasabi natin sa Poon. Yes. Lahat ay galing sa Sampaguita. Kaya, at syempre, yung bango na Sampaguita kakaiba. Alam mo ba, may tanim ako na Sampaguita sa bahay. And every morning o kaya afternoon, namumuha ako ng tinalagay ko sa Poon namin. Ito po namin. Okay. Sampaguita Festival. Ano ang magiging highlight? Kailan ito mag-uumpisa? Ano ang plano? Actually, ang pinaka-highlight po natin is yung partnership with the private sector. Okay. Dito po sabi po sa hindi ko lang, ang alam ko po kung hindi ako nagkakamali, ang Santa Rosa, kung nasa po tayo, is meron po silang Robinsons at saka SM. Okay. So kami rin po sa bayan ng San Pedro is meron na rin po tayo kakabukas lang ng SM Center San Pedro sa aming upper villages. And sila po yung aming mga official partner or venue partner for the Sampaguita Festival. And one of our biggest activity is the Sampaguita Color Fun Run. Ito po yung Color Fun Run na magtatahi from Robinsons Galleria South, packet po sa aming upper villages, sa SM, tapos ibababa po sa plaza. And one of the highlights, oras siya? alas 5 po ng umaga. Start at 5 a.m. Then pagdating po ng alas 8 ng umaga is the official launching na po ng Sampaguita Festival, kung saan ilo-launch na rin namin yung aming tourism campaign, which is tatawagin po namin siyang Everything San Pedro. Everything San Pedro. Everything, parang dati ang branding nyo sa Pedro ay parang maganda magandang San Pedro. Magandang San Pedro po. Yes. Tapos ngayon, Everything San Pedro. Yun po ay ang aming tourism campaign. Kasi ang aming slogan po under the administration ni Mayor Art is Una sa Laguna. But the Una sa Laguna is a vision po Yes. na para ma-push po yung administration, kami lahat na pagdating po yung kasi kayo ang pintuan eh. Yes. Kailangan pagpasok mo ng pintuan, makikita mo yung salas, uy, ang ganda ng bahay na ito, Yes. ang ganda ng lugar na to. What more kung pupunta pa ako sa mga kwarto o sa CR nito. Tama po. Ibig sabihin, pagpasok mo ng Laguna, ang ganda na San Pedro, wow, ano yung expect mo sa Laguna? Yes. Kahit sa pinakadulo nito, wow, Maganda pa rin. Maganda ang area natin. Tama. Okay, meron tayong padran,
Ano pa activities natin? Meron po tayong fun run, meron po tayong magiging street dance, Okay. competition, float parade. Anong araw to? Unang araw pa lang po, Sir Chris. Meron tayong street dance, meron tayong float parade. Na yung float parade po natin is ang kasali dyan, mga barangay, private companies. So yung inaasahan nyo yung 27 barangay kasama? Yes po, inaasahan po namin na lahat po is makakasali sa aming float at saka sa aming street dance. Then, meron po tayo sa second day is meron po tayo, ang Madrigal Singers po is kasama po natin para magkaroon ng concert. And at the same time po, meron po Saan sila magka-concert? sa plaza po. Yung aming ginagawang plaza. Inaabangan mo ng mga kaabang pa. Yes, Madrigal Singers yan. Yes. At saka kasabay po ng concert ng Madrigal Singers is yung aming Sampaguita of Business Awards. Okay. Bibigyan po kasi natin ng parangal yung top 100 and top 10 taxpayers po sa Ano ang gagamitin ni Madrigal Singers? Orchestra ba to? Yes po. Wow. Full concert po ang mangyayari ng Madrigal So, Singers. tapos sila pa ang backup o awarding, no? Yes po. Ganda. So, talagang pinagandaan po namin para sa business sector. Okay. So, pagrarakalan natin, 100 ba tama? 100. 100 Top. business taxpayer ba to? Yes. Taxpayers natin, tsaka mga outstanding business partners natin. Okay. Yes. And after that, After that po, the third day po natin is the mayor's, actually yung May 3 as yung aming pistang bayan talaga. Pistang bayan. Kaya po tinapat namin na Mayor's Day Okay. at saka Governor's Night. okay. So dahil sobrang nagpapasalamat po kami kay Governor Camilo Hernandez, of course kay Congressman Hernandez. Po dahil nung pagkasali pa lang po namin, May 3 po, ibibigay, meron pa kami Mayor's Day, baka po pwedeng tayo magkaroon ng Governor's Night. Walang, ang bilis, walang patumpik na Approve agad. Tumawag po kami, tinawagan kami. Anong kailangan niya San Pedro? Sinabi na po namin kailangan. After one day, bumalik po sa amin. Lahat ng request nyo, sige, okay na tayo. So, Ranchado na. Ranchado na, as in, masaya po kami. Sino bang inaasahan niya sa concert? Inaantay. Actually, yan po inaantay namin, Sir Chris. Kasi, Abangan niyo yun, abangan niyo. siguro parang kami lang din yan. Ayaw pa namin isabihin po sino artist para ma-surprise. Pero definitely, kapag si Cobra Mil at si Comrot ang nagsabi ng artist, yung kinagigiliwan yung Yes. mga banda. Alam niyo, parang kanilang festival Yes, tama. na ilo-localize na natin, dadalhin natin sila sa inyong mga syudad. Abangan niyo kung sino magiging guest natin. At saka bukod po dun sa concert na yun, sabihin ko lang din po na merong raffle po na nag-request kami ng raffle kila Go. Binigay. And we do not expect na ganun kalaki or ganun ano yung binigay nila Go. I'm very generous po nila Go. Sa Mayor's Night, ganun din. Ang Mayor's Day naman po, tinatawag po namin siyang Araw ng Mamamayan, which is Art Mercado Araw ng Mamamayan, wherein lahat po ng serbisyo ni Mayor Art, lahat po ng social services na pwede ibigay, lahat po ng mga assistance na pwede po ibigay is nandun po sa umagang yon. And at the same time po, yun po yung official launching namin ng green card. So makikita po ng mga kababayan natin ano yung green card, para saan siya, at masisimulan na po natin ang registration. So, araw ng mamamayan. Alam niyo yung Governor's Night, hindi namin tinatawag ng People's Night. People's Night ang tawag namin yan sa gabi na yan. Okay, so nakapag-araw ng mamamayan na tayo with Mayor Art, meron tayong People's Night sa gabi, handog ni Cobra Mil at ni Comrot. Ano pa yung susunod? Susunod pa is Day 4, ang main event po natin. Marami po yung mga pocket events. Okay, Pero yung main event po natin on May 4, yung ika-4 na araw is Agos ng Musika. Inspired po yan sa Laguna Lake, yung Agos ng River. And then yan po, dun po yung aming major concert naman with under Mayor Art. So meron po kami mga prepare, meron po tayo mga in-invite ng mga artists na talaga namang masasabi natin na naka-level doon sa mga gusto ng mga kabataan. Nung araw, nakapanood ako ng mga binibining San Pedro. Yes. Meron ba tayo nito? Meron po tayo po yung aming Ikaw Huling Araw Day 5, ang ating ginawa at binibining San Pedro. Okay. Hindi naman po sa magano, yung ating back-to-back na binibining San Pedro, binibining Laguna ay mula sa San Pedro. So this year po, of course, syempre iba na po yung nanalo sa Anilag, pero nung past 2 Anilag po natin na binibining ay galing po sa San Pedro. Kaya naman po yung Si Karirikit ng San Pedro. Karirikit, kagaganda. Sabi ng mga taga sa Fortis, may kagaganda ng San Pedro. Actually, meron nga po kaming nangyari po yung
closed door interview namin. Ito na nakarang Sabado. And meron po tayong mga kinuhang judge mula sa ibang bayan. And parang sunod-sunod po na nag-judge sila dito sa Laguna. And nakita po nila na ang gagaling ng mga kandidato po natin. Babae, lalaki, iba daw talaga kapag tiga Laguna. Siyempre. Kasali. At yung latest ngayon, si Miss Queen International, Yes. Akakalaya ang Laguna. Yes. Diba? So, beauty and brain. Ayan. Okay, natapos na itong ating event sa Binibining San Pedro, Dino San Pedro. Ano pa? May inaasahan pa? Meron pa po tayong inaasahan ngayong buwan ng Mayo. Ito po yung kay Lolo Uweng. Meron po tayong Si Lolo Uweng nga pala, ano ng San Pedro, Yes. pilgrimage na yan. Pilgrimage. Pilgrimage natin yan, si Lolo Uweng. Ano mangyayari? Pinag-uusapan po namin ng Lolo Uweng Shrine ng aming grupo, sa Tourism Office, sa LGU, at Baka pwedeng magkaroon tayo ng Thanksgiving Day. Yes, so, actually meron po tayong Thanksgiving Mass sa Day 5. Day 5. Sa Pagita Festival. Pero po, on May 28, kung hindi po ako nagkakamali, is yun po yung araw po ni Lolo Uweng. And may pag-uusap na po kami ng Barangay Landayan, ng Lolo Uweng Shrine, kung paano po namin siya isa-celebrate. And marami po nagre-request yung dati kung naging kaugalian na float sa Laguna Lake po. So, Kung ka nagkakamali, nagkakaroon siya ng prosesyon sa tubig. Yes. So, para may ganyan sila activity. And syempre, may miraculous balon, yung balon doon. Miraculous well, nandun pa rin siya. Yes po, nandun pa rin po. Hanggang ngayon, dinadayo pa rin ito ng ating mga kababayan. Hindi lang dito sa Laguna, halos buong Pilipinas, mga taga-ibang bansa ay napunta din para magsimba sa napaka-milagrosong Lolo Uweng. Kumilig sa simba doon? Hindi po madalas. Hindi madalas. Sabi, huwag ka magsisiro na rin. Magagalit si Lolo. Magagalit si Lolo. Okay, pag-usapan natin, ano ang magiging benepisyo nito sa mga taga San Pedro? Itong mga ginagawa nating festival na ito, ano ang magiging benepisyo? Actually po, yung unang-una po nakikita namin, and yun din po yung goal namin, is to revive sa Pagita, sa PLDT industry. Wait, teka, kanina nabanggit mo, may nagdonitan Yes, pa. actually po yun po yung kinagandaan din sa Pagita Festival. Very timing. Ang nakikita nga po namin na simula nung last year hanggang ngayon, lahat po is nasa tamang timing. Kasi yung PA Alvarez po, isang malaking Housing Development Corporation po sa San Pedro, is nag-donate po ng 2.2 hectares of land para po For Sampaguita alone. So kami po with the LGU, de-develop po natin siya sa Sampaguita Plantation, and nakita po namin yung opportunity sa kanya, yung potential na maging tourist destination yung 2.2 hectares na yun. And hindi na po siya yung 2.2 hectares. Marami pa po tayong mga open spaces na i-develop for Sampaguita. And hindi ko lang po nabanggit kanina, one of our activities or events sa Sampaguita Festival is the Shark Tank San Pedro. Shark Tank San Pedro. Basically, meron na po dyan, meron po tayong mga contestants na magpipitch ng kanilang business or product sa ating mga investors o mga judge. Ngayon, ang purpose po niya is yung mga young entrepreneurs po natin, ang laman po ng buong Shark Tank is, ang ipipitch po nila, yung ipipresent po nilang business is made out of Sampaguita. So, nung last year po, nagkaroon ng Shark Tank San Pedro, almost 8 different products made out of Sampaguita ang pre-present. So, this year po, we are expecting more. And, ma-share ko lang po, last year, ang nanalo po sa amin is gumagawa ng Sampaguita wine. So, wala mo nakakalasin pala yun. Masarap nga. Actually, ang dami nga po. Nung trinay namin siya, hindi po namin in-expect na pwede pa na maging wine ng Sampaguita. And this year po, nakita na rin po namin yung mga submissions. Magugulat po lahat na pwede pala yun mangyari sa Sampaguita, or pwede pala siya maging produkto ng Sampaguita. Kaya po kami, we do this festival for the promotion of Sampaguita. As, yun nga po, we are the Sampaguita capital of the Philippines. Siyempre, gagawa tayo ng produkto made out of Sampaguita. And ang kinagandaan po nito is, nakikita po namin na tutulungan po natin yung mga young entrepreneurs. Matutulungan po natin yung Sampaguita industry mismo, mga farmers po natin, mga pickers po natin, yung buong Sampaguita industry is mabubuhay po siya. May tanong ako sa inyo, may kampanya ba tayo sa mga paaralan para magtanong tayo sa Sampaguita? Yan po, maganda. Actually, Sir Chris, kausap na po namin ang SDS San Pedro kasi roon na po namin ng SDS.
So, nagkausap po kami ni SDS Rogelio Ocolencia. And isa po, Nagkakalambay. yes, opo. Ang usapan po namin is hopefully by next year is ma-incorporate ulit sa pagita sa pagtatanim ng mga bata. Maisama sa curriculum. Maisama sa curriculum and ma-require po. Uy, tsaka yung maputo kita. Baka pwedeng, mga estudyante, yung mga pwede yung pagtamnan, mga latang. Yes. Biodegradable ba? Yung yung plastic, imbis na itapon, pwede lagyan ng lupa, tarna natin sa pagita. Yes. O kaya mga goma. Tama po. Yun, siguro isa sa kampanya niya. Actually, ang nga pa namin sa mga eskwelahan, ang kampanya pa namin sa eskwelahan is magkaroon ulit ng maging active ulit yung planting activity nila, agriculture side. Gamitin ulit sa mga eskwelahan yung Sampaguita Garden kapag mayroong mga awards. Then, meron po tayo, mga HOA naman. Nire-request po natin ang mga HOA ng open spaces. Yung bawat household is mag-alaga ng kahit isang Sampaguita. Ano po May tanong ako, gusto ko, homeowners kami. Asa kami kukuha ng meron ba? Meron po. Ang City Agriculture Office po natin ay nagpo-provide ng Sampaguita seedlings. Seedlings. So, kailangan lang po is pumunta sa... Hindi ko alam. Ano ba ito? Buto ba ito? Ano po siya? Tangkay na po siya. Itatanim na lang po talaga siya. Hindi ko kasi alam kung paano itinatanim mo sa pag-isa. Basta alam ko, tinutusok-tusok. Tinutusok lang po, yes. So, ready na po siya. Magre-request na po sa Agriculture's Office. Magbibigay po sila ng seed. Sir Jericho, nasa iyo pagkakataon. Hintayin mo ng mga kabayan natin. Magandang araw po sa inyo lahat. Iniimbitahan po namin kayo sa aming darating na May 1 to 5 sa Sampaguita Festival na may temang Sampaguita ang puso ng pagkakaisa. Sana po ay bumisita po kayo sa aming bayan, makita yung aming mga hinandang mga programa, mga activities para po sa inyong lahat. Hindi po lang ito para sa mga taga San Pedro, pero para sa lahat ng mga kababayan natin dito sa Laguna at syempre mga kababayan natin sa buong Pilipinas. So sana po bisitahin nyo kami May 1 to 5. Abangan po ninyo ang Sampaguita ng bayan ng San Pedro. Maraming salamat. Salamat, Jerica, at sa ating mga kababayan. Ikutin po natin yan. Samahan niyo po kami. Pagmalaki po natin na ang ating Sampaguita Festival ay kakaiba. Yes. Kung merong flower festival sa Baguio, ito, very specific Sampaguita. Kaya sana yung bango na Sampaguita ay maramdaman natin sa lungsod ng San Pedro. Congratulations po kay Mayor Art Mercado sa ating pong mga sangguniang bayan, sa ating pong Vice Mayor. Maraming salamat po sa 27 barangay na nagkakalisa po dyan, nagtutulungan. Kasi wala naman po magtutulungan kundi kayo po para mas maging maganda po ang inyong mga festival activities. Ako po ang inyong lingkod si Chris Sanji. Pagpalain po tayo na po may kaban. Sa ating mga kababayan, pagpalain po tayo.